In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer to the Holy Family of Nazareth. Holy Family of Nazareth, keep our family safe from all harm, dangers, and evil. May Jesus always be the center of our life and of our hope. Grant us peace in this life and in the next. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, Kapitulo 2, versikulo 22 hanggang 40. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, dinala si Jesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem ang pangalay Simeon, matapat at malapit sa Diyos. Ang lalaking ito ay naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na pinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya ay kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namanghang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalay Ana, anak ni Phanuel, na mula sa lipi ni Aser. Siya ay napakatanda na, 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya ay mabalo. At ngayon,
84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat na naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat. Today is the feast of the Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph. Una-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating poong may kapal sa pagkakataong ito na pinagkaloob niya po sa atin upang tayo po ay makapagbahagi ng kaniyang mabuting balita. At ako po ay nagpapasalamat sa lahat natin ng mga taga-subaybay, sa lahat na tumatangkilik sa ating munting channel na ito, sa lahat ng mga bago nating subscribers. Marami pong salamat sa inyo. So, mga kapatid, sana naway itong linggo na ito, this is the last Sunday of the month, no? Sana naway nakapagsimba tayo, nakapagpasalamat sa poong may kapal, sa mga grasya na ipinagkaloob niya po sa atin. At sa susunod na araw ay bagong taon na, no? So, sana magiging masagana at lalo-lalo na mapayapa, napaka-bless ng ating New Year, no, mga kapatid. So mga kapatid, ako po ay magbibigay din ng aking munting reflection. So it's all about family, no? Yung ating Holy Family ay isang napakagandang halimbawa, no? Kung paano sila namuhay dito sa mundo, no? Ang ating Panginoon, lalo-lalo na kung paano siya naging masunurin, no, sa kanyang mga magulang. Although na siya ay anak ng Diyos, but then bilang tao rin, no, totoong tao, ay sumunod siya sa kanyang mga magulang. Ano kaya ang sikreto doon, ano, mga kapatid? So, tayo, mga anak, pag sinunod natin ang ating mga magulang, ano ba ang nararamdaman natin? Of course, pagmamahal, di ba? We love our parents. So, ganun din ang ating Panginoon. Mahal na mahal niya ang kanyang mga magulang. Yes, naging masunurin siya. So, tayo din, no? Dapat ganun, ano? At yung mga magulang naman, yung pagmamahal na ibinigay nila, no, pinagkaloob, no, sa ating mahal na Panginoon, you could just imagine na kung ano ba mag-aalaga, no, ng bata, yung sanggol, di ba? From birth. I don't know, hindi ito may experience ng walang pamilya, no? Yung hindi nagkaanak, hindi nila ito may experience. But then, sa akin, and my experience, of course, nandoon yung hardship, no? Hindi pa gaano uso ang diaper noon. Lampin lang, kumbaga, tawag sa amin. Ano pa yun, sako pa ng harina yun. May diaper na rin siguro, pero yeah, I think may diaper na, but mahal, of course. Wala tayong gaanong income.
So, umaga, of course, ano bang gagawin mo? Hindi maglalaba ka ng lampin na puno ng alam nyo na. So, that's sacrifice at tinatawag natin na pagmamahal, no? Sa ating anak, sa ating asawa, di ba? Lalo-lalo sa ating anak. So, whatever difficulties, whatever hardship, no? Nandoon tayo dahil sa pagmamahal. So, ang bunga ng pagmamahal ng ating Panginoon, naging masunurin siya hanggang sa kamatayan sa krus. Naging masunurin ng ating Panginoon. Diba? Hinubad niya ang pagka-Diyos niya. Mamuhay bilang tao. Maka-experience ng pamumuhay ng tao. So, by that, dahil na-experience ng ating Panginoon kung anong klaseng buhay ang meron ng tao, so, naintindihan niya yung sangkatauhan. That's why ang pagmamahal niya sa atin ay hindi nawala yun. Tayo lang eh. Tayo lang ang lumayo sa kanya, yung ano natin, yung pagmamahal sa kanya. Dahil na-attract tayo masyado sa kung anong meron ang mundong ito, no? Doon tayo na-attract kung anong meron ang mundong ito. So, nakalimutan natin siya. So, bilang pamilya, dapat tingalain natin sila, sundin natin bilang modelo, no? Yung bang pagmamahala ng bawat isa, hindi lang yung ama't ina, hindi yung pati yung mga anak natin, ano? Dapat yung pagmamahal sa isa't isa, understanding, ay ipairal, no, sa bawat isa. Dahil kung ang isang pamilya ay walang ganong mga damdamin or the feelings of love with each other, wala, magulo, napakagulo. Meron akong alam na pamilya na sobrang gulo, no? Hiyawan dito, kunting diferensya lang, yung iba nga naghahabulan ng itak, no? So, I don't know, I can't imagine kung bakit ganun yung mga damdamin nila, no? But din, ito nga yung Holy Family, no? Dapat ito yung titingnan natin eh. How they live, no? Lalo si Joseph, no? Yung mga sacrifices niya, no? Biro mo yung nung mag-escape sila to Egypt. Anong hirap nun, di ba? Lahat. Yung pagkaama niya, no? Sa ating Panginoon. Ating mahal na ina, no? Yung sufferings niya rin, no? Hanggang sa paanan ng krus. Nagdadalamhati yung ating mahal na ina. Dahil dun sa pagmamahal. Kaya lang, tayo, lalo-lalo na yung mga kapatid natin sa kaibayong pananampalataya, kung makaalipusta sa ating mahal na ina, ibang para bang tingin nila basura lang, no? Para bang wala lang, no? Sinasabi ko na palagi, I don't know kung ano kang meron silang nasa isip nila, no? Bakit puot, galit, no? Sa mahal na ina. So, sa Lunes ay New Year. So, yung Monday is Feast of the Holy Mother of God, no? Solemnity of the Blessed Virgin Mary, the Mother of God, Theotokos. So, pinapahalagahan. So, ba't marami pa rin ang hindi dito nagpapahalaga, no? Of course, hindi naman natin pinipilit na
papahalagahan siya, no? Yung respeto lang sana, mga kapatid, no? Respeto lang. Pero alalahanin nyo, pag sa kabilang buhay na kayo, tatanungin kayo ng Panginoon, ano ba ang ginawa mo sa lupa? Minahal mo ba yung mga magulang mo? Tatanungin ka rin, minahal mo ba ang nanay ko? Ano bang ginawa mo sa nanay ko? Oh, 'di ba? Akala ba natin na hindi tinitignan ng Panginoong Hesus kung anong klaseng pagtrato natin sa kanyang ina dito sa lupa? Ano ba 'yun? Parang wala na lang pagkatapos ng kanyang malaking papel sa salvation? Gano'n lang ba 'yun? So, mga kapatid, ah, dito sa ating ebanghelyo, itong ine-experience ng ating mahal na ina is nandito na susulat, eh. So, dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw, 'di ba? Yung sa nangyari sa kanyang anak at sa mga pangyayari ngayon, 'no, na kaliwa't kanan yung batikos, ibang parang, ewan ko, nandidiri sila sa mahal na ina, 'di ba? And then dito, itong ating ebanghelyo ay nakaraang Miyerkules, Friday, no? If I'm not mistaken, is Friday. Ganito rin ang ebanghelyo natin about the presentation of our Lord Jesus. So dito si Simeon, no? Kung nabasa natin ang gospel o narinig natin, si Simeon, sabi niya, Lord, dahil nakita na niya yung kaligtasan, handa na siyang mamatay, no? Pero tayo, yung paghahanda na yan, nakahanda ba tayo? Di ba? Napupuri ba tayo sa Panginoon? Or nawiwili na tayo dahil sa ating mga na sinasabing achievement, no? Sa mga garnered, no? Nakuha nating mga medalya, no? Or yung mga success natin sa ating buhay. Nabanggit nga ni Pisma Romel, pag binati mo raw yung rabay, todo expand. So, ganun ba tayo? Pag kinocongratulate tayo sa naratnan natin, ay umi-expand din ba tayo? Mga kapatid, ang expand na yan, kumbaga sa lulubo ka. Pero pag pumutok yan, wala na yan. Diba? So, sa importante dito yung relasyon natin sa bawat isa, lalo-lalo na sa ating pamilya. Pagmamahalan natin, yun ang pinaka-importante, no? Kahit anong yaman mo, kung yung pamilya mo mismo ay hindi nagkaisa, ayun, yung malaking company ng bus na yan, no? Ngayon, sila-sila lang nag-aaway dahil yung gusto ng isa, siya rin ng ibang, hindi ko lang masabi, but then, wala na yung pagmamahal at respeto sa bawat isa. So bilang isang pamilya, mga kapatid, sana nawa yung ipairal natin yung pagmamahal, respeto sa bawat isa. Hindi tayo yung bang ako ay yung breadwinner, ako masunod. Wala, hindi yun ganon.
Madala natin sa pag-usapan yan. Sa akin itong lahat. Ganun ba? Ako ang ganito, ako ang ganyan. Maraming gumaganon eh. Yung, kung baga sa kung wala kang wala ka ng boses. Wala ka ng boses sa pamilya mo, hindi ka na makapag-suggest, hindi ka na makapagsalita. So sana yung ipa-practice natin yung ganun, di ba? Yung sundin natin. Pag-uunawaan, importante yun, understanding. Tsaka wala yung tampo-tampo. Kunting lang, na-hurt dahil ganito, ganyan. Ipalawakin natin ating mga pag-iisip, mga kapatid. Lalo palambutin natin ang ating mga puso. Diba? Kasi kung matigas yung puso mo, matigas rin yung ulo mo, kasi tigas ng bato, ay wala. Hindi tayo matutulad dito sa Holy Family na ito. So mga kapatid, sana naway, mapagnilayan natin itong ating Ebanghelyo. At lalo-lalo na, yung titingnan natin itong Holy Family. Tatanungin natin sarili, ano bang mayroong pamilya ako? So kung may mga kahinaan dyan, may mga diferensya, we will try to patch it up, ayusin natin. Para bang, masaya kasi yung pamilya na, yung nagkakasundo, masaya. Pero alalahanin natin na ang kalaban, talagang gagawa yan ng paraan para pasukin. Yung mga masasaya, yung mga ganyan, talagang maghahanap yan ng paraan. So, kailangan natin ang taimtim na dasal. Hingi sa ating Panginoon, nagabayan tayo. Para hindi na makapasok sa ating mga sarili, sa ating pamilya ang kung mang balak ng kalaban sa dilim. So mga kapatid, ako po ay bumabati lahat sa inyo ng isang Merry Christmas pa rin. Nasa Oktaba pa tayo ng Christmas. And then Happy New Year, Isang masagana, mapayapa at punong-puno ng pagmamahal. Blessed New Year po sa ating lahat. So yun lang po mga kapatid. Sa lahat-lahat, sa mga bago nating subscribers, marami pong salamat sa inyo. Sa mga tumatangkilik at sumusubaybay sa ating munting channel na ito. So marami pong salamat. At sana naway, pagpatuloy nyo lang po na ibahagi itong ating channel, ang ating pagninilay, lalo-lalo na ipalaganap natin yung salita ng ating Panginoon sa makakilala natin para po makarinig naman sila ng salita ng ating Panginoon. Those who are not really aware, o hindi na ba, o wala ng panahon ba na para magbasa man lang ng kahit isang page lang ng ating banal na kasulatan, ating Biblia, sana naway dito, sa pamaraan na ito ay maibahagi natin, sa kanila yung salita ng ating Panginoong Hesukristo. So mga kapatid, sa muli marami pong salamat sa inyong lahat at naway ang Panginoon ay gabay sa atin sa ating araw-araw na pamumuhay at ilayo po tayo sa anumang kapahamakan. At wag lang po nating kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Marami pong salamat at God bless us all. Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings
with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology. Spirit of God, spark our faith, hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe by your presence, which penetrates all creation. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen.